Samantala, malaki raw ang epekto sa isang bata ng corporal punishment o pananakit bilang parusa sa isang pagkakamali. Gaya ng nahulikam na isang babaeng nanakit sa batang kasama niya sa jeep. Pero ayon sa DSWD, dapat sumailalim sa counseling hindi lang ang batang pinagbuhatan ng kamay, kundi maging ang magulang o nakatatandang nanakit. Nakatutok si Julio Segovia. Kasunod ng pagkondena, pinahanap na ngayon ng DSWD ang babaeng nahulikam na sinasaktan ng kasama niyang bata habang nakasakay sa isang pampasaherong jeep. Ayon sa DSWD, dapat maimbestigahan kung ano talagang ugat ng pananakit. Tingin ng ahensya, may mas mabigat pang dahilan kung bakit sinaktan ng babae ang bata. Kaya dapat daw siyang isailalim sa counseling. Hindi lang siguro pagkawala sa lapis. Baka it's deeper than that, ano? Baka meron pang nangyari doon na talagang nag-flare up talaga siya doon. Wala naman siyang mapagdiskitaan doon dahil alangan namang manakit siya doon sa ibang pasahero. Base sa mga pag-aaral, malaki ang epekto ng corporal punishment o pananakit ng mga magulang sa kanilang mga anak bilang parusa sa pagkakamali. Bukod sa pisikal na epekto, mag-iiwan din daw ito ng marka sa damdamin at emosyon ng bata. Ang bata, pag na-expose sa violence, ay will grow up na magiging violente, magiging mag-i-inflict din siya ng harm sa ibang bata. Yung mga bata nakakaranas ng physical punishment, bumababa yung pagtingin nila sa kanilang sarili, hindi sila confident. Kaya importante raw na i-counsel din ang batang pinagbuhatan ng kamay sa viral video. Dahil kung hindi, posible raw siyang magtanim ng sama ng loob. Nagkakaroon kayo ng gap, no, between the parent and the child. So the effect could be on relationships. Ayon sa DSWD, hindi lang mga magulang ang may responsibilidad sa kanilang mga anak. Ang bawat sektor daw sa lipunan na ginagalawan ng bata, may tungkuling ding pangalagaan at protektahan ang karapatan nila. Isa raw ito sa isinusulong ng ahensya para maging child-friendly ang bansa. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.